Di ba madali ka magalit? It takes just a little thing to spark an emotional outburst on your part. And you can't handle your emotions well. Pa ngayon na palalabasin nilang may narcissistic personality disorder? Answer me, Jeff. Hindi ba dahil sa serial womanizing mo, you have failed to commit to this marriage? Am I right, Mr. Guevara? Your Honor, I move that we reset this trial for another day on the grounds that my client cannot seem to answer this time. Any objection? No objection, Your Honor. Adjourned. Sasabihin niyo pa akong may kasalanan kung bakit hindi nag-working marriage natin? Eh kulang na lang sabihin niyo may saltik ako eh. Totoo naman eh. May saltik ka naman talaga eh. How dare you? Ako pa talagang may saltik? Yes, totoo naman. Look at yourself. Pwede, huwag kang makialam dito, ha? Pinagbigyan kita sa lahat ng gusto mo, Jeff. Nung nag-resign ka sa trabaho mo, when you cheated on me, nung hiningi mo tong annulment na to, may narinig ka ba sa akin? Kumuha ang trabaho sa'yo? Wala, diba? Wala akong sinabi. Tapos ngayon sasabihin mo na may saltik ako? Just get out of here. Maggie. Maggie! Jeffrey, it's enough. Babe, ingay naman ako. May hinahanap ako eh. Ano ba yun? Yung dokumento ng cabin, hindi ko mahanap. Check mo lang dyan sa drawer. Para nandyan lang yun eh. Dito sa baba? Eh, puro damit mo to eh. Paano magiging nandito? Babe, pwede mamaya na lang yan. Come back to bed mo na. Hindi pwede. Tumawag yung accountant eh. Kailangan ko daw magbayad ng amilyar. Hanapin mo na lang dyan. Andyan lang yun. Basta somewhere there. Ito na. Salamat. Nandiyan na rin yung mga ibang gamit mo. Teka. Bakit pati ito eh? Sinama mo. Bigay ko sa'yo ito eh. Eh, hindi ko nakakailanganin yan eh. Kung gusto mo, ibigay mo na lang sa bago mong girlfriend. Total, mahilig naman siya sa mga second hand ko. Maggie, akala ko ba okay na yung lahat? Akala ko ba natanggap na yung sitwasyon natin? Ano to? Tell me honestly, nagsiselos ka pa rin ba hanggang ngayon? Wow. How presumptuous of you to think na may pakailan pa ako sa inyong dalawa. Look, you can do whatever you want. I don't care. Wait. Ano pa bang kailangan mo? Nandiyan na lahat ng gamit mo eh. Maggie naman, baka pwede tayong mag-usap. Mag-usap? Bakit? Ano gusto mong sabihin, ha? Na meron akong saltik? Hindi ko alam kung ba't ko nasabi yun sa'yo.
I just want to know how you're doing. Kamusta? Are you serious? Gusto mo talaga malaman kung kamusta ako? O sige, sasabihin ko sa'yo, ha? I am going through an annulment right now. At yung ex-husband ko pinapalabas na meron akong saltik sa utak. And now, he's acting like he's so concerned about my well-being. So ngayon, Jeff, sagutin mo nga ako. Do you think I'm having the best time of my life? Okay, I'm sorry. Right? I mean, emotions are high this past few months. But Maggie, it's part of the process. Wala akong magagawa. Meron kang mga nasabing hindi maganda sa akin, meron akong mga nasabing hindi maganda sa'yo. Pero alam mo naman siguro na yung process ng annulment is really hard. Napaliwanag naman siguro sa'yo yun, di ba? Hindi ako tanga, Jeff. Alam ko kung anong pinapasok ko. Look, Maggie. We need this. We both need this so we can move on. Malay mo, pag natapos tong annulment case natin, may lalaking dumating sa'yo. Lalaking mamahaling ka. Yung lalaking you really, really deserve. Yung ibibigay niya lahat sa'yo. Lahat ng gusto mo. Alam mo, Jeff, I'm so touched. Kasi hanggang ngayon, ako pa rin ang iniisip mo. I am so lucky to have you as my ex-husband. Maggie, I'm being serious here. Concerned lang ako sa'yo. I want you to be okay. Gusto mo talaga malaman kung anong nararamdaman ko? Of course. Yan! Yan ang nararamdaman ko. Ngayon alam mo na kung anong nararamdaman ko. Satisfied? Are you happy? Di rin naman ako natutuwa sa mga nangyayari sa atin ngayon. I can't believe you. Look, Maggie. Alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Naamin ko yun. But I'm not a bad guy. You know I'm not a bad guy. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Hindi ako okay. Okay? Hindi ko kaya pero kinakaya ko. Pwede ba, Jeff, umalis ka na? Nakuha mo na yung mga gamit mo. Nakuha mo na ang mga kailangan mo. Umalis ka na. Galing, bakit di mo ginising? Well, I didn't want to wake you up. Wait. Don't tell me kay Maggie na naman, ha? Ano ba talagang problema ng babaeng yan, ha? In love pa rin ba yan sa'yo? Lahat na excuses ginagamit niya para makipagkita sa'yo, ah. Eunice, it's my fault. Ako pumilit na makipagkita sa kanya at pumunta sa bahay niya. Basta, huwag mo nang gagawin ulit yun. Huwag ka na makikipagkita kay Maggie. Promise me. Huwag kang mag-alala. It's really over. I mean, she hates me.
possible na magkabalikan kami. Baka mamaya nandiyan ka pa niya. Panik muna ako. Okay. Bihis lang. I do not care kung ikaw ang una. Nasa akin na siya. Layuan mo na siya. Go to hell. Sino yan, sis? Sino pa nga ba? Eh di si Ingitera. Go to hell? Baka go to hell. Eh di ikaw na magaling. Pagsabihan mo nga si Eunice. Her posts, they're not helping us any. I mean, what is she trying to achieve by it, Jeffrey? I don't know. Pero don't worry. Sige, pagsasabihan ko siya. Nag-aaway ba kayo? Well, Ninong, I have a valid reason. Pumunta ako kay Maggie and the valid reason is meron akong dokumento na pinirmahan. Alam mo na ayaw ng isang babae kung ang boyfriend niya will visit an ex, especially an ex-wife. Jeffrey, hindi mo masisisi si Eunice if she's feeling insecure. There's one more thing. Ano? Binisita ko si Maggie. And I just wanted to see if she's okay dahil sa mga nangyayari sa korte. So, I went there para kamustahin siya to see how she is. But she took it the wrong way. And guess what? What? Sinampal ako. What did you expect, Jeffrey? After what the two of you have been through in court, you called each other names, and you expect her to take you with open arms? Nino, that's exactly why ako pumunta sa kanya because I'm feeling this guilt. Sabihin mo lang, Jeffrey, you don't wanna let Maggie out of your life. What do you mean by that? 9 years kayong magkasama. You've been together quite a very long time. Hindi mo basta-basta nabubura yan, Jeff. She's played a big part in your life. Kumbaga, isang sundalo, nasa gera, na-injured, siya ang phantoman mo. You just can't be without her. She's still inside you, Jeff. You're just so used to her being beside you. I guess you're right. She was my best friend. And constant one. Nako. Sure ka tama to? Parang may mali eh. Hindi. Naku, ilang beses ko nang dinouble check yan. Talagang mahina lang ang mga bookings natin for the past 3 months. Ay, nako. Di pa nga tayo nakakabawi doon sa mga repair natin tapos mahina na kaagad. Ganun talaga ang businesses, love. Yung mga ibang business nga dyan alam mo ba na sa second year pa lang sila nakaka-break even. So, we really have to be patient. Bakit pa natin ginagawa to kung ganun pala katagal ang return of investment? Kasi pangarap natin to, diba? Gusto natin na yung family property ninyo, gawin nating B&B. Oo, pero akala ko pag inayos na natin yung lugar, tapos na magre-renta, akala ko magiging okay, akala ko it will just take care of itself. Naku, love, hindi ganun ang buhay.
Kasi syempre, kapag minamadali mo, hindi naman magtatagal yun. Dapat, inaalagaan mo. Dapat, pinagtatrabahuan mo. Parang relationship lang yan eh. You have to put in the work to make it work. Galing ka na sa asawa ko. Oh. Bakit? Kala ko. Huwag mo akong kilitiin. Nakikiliti na nga ako. Galing mo. Ang galing. Wens, nasan ka na? Nandito na ako. Sorry ate, hindi ako makakapunta. Ha? Bakit? Natambakan ako ng work. Rain check please, ate. Okay. No worries. Alright, bye. I'm so sorry. Di kasi tumitingin sa dinadaanan. Here. Sorry. Panira ng gabi. I ruined your night? Oh well, you ruined my marriage. Bakit mag-isa ka lang? That's none of your business. How sad naman, ha? Mag-isa kang kumakain sa labas? Ang depressing sigurong maging single at walang nagmamahal. Alam mo, hindi naman ako katulad mo na mamamatay na walang lalaki, na kahit sino na lang dyan ipapatulan mo kahit may asawa. Oo na, sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Ano, kabit ako? Yan lang naman yung lagi mong panlaban sa akin eh. Kahit isigaw mo pa dito, kabit ako! Alam mo, kung nag-expect ka ng catfight, hindi mo makukuha sa akin yun. Pero okay lang. Kasi sa oras na maanal ka, ako na yung papakasalan niya. Ako na yung magiging legal na Mrs. Jeffrey Guevara. Ano bang feeling mo? Forever kang wife? At ako? Forever na mistress? No way. Wag ka na makipagkita kay Jeffrey, ha? What? Pumunta siya sa bahay mo, di ba? Ayoko nang maulit yun. If you're implying na may nangyari sa amin ni Jeff, nagkakamali ka. Hindi ako susubo ng pagkain, niluwa ko na. Alam ko ikaw yung nagpapunta kay Jeffrey sa bahay. Para ano? Akitin pa siya. Please, stop embarrassing yourself. So tell me, ano nga may nangyari sa inyo? For your information, hindi ako kasing cheap mo, napapatol sa isang may karelasyon. I have class. Something na unfortunately, you don't have. Class baka mo? Inumin mo yung class na yan, sinasabi. Clumsy ko talaga. Pero bagay naman sa'yo eh. Parang madiligan ka naman kasi mukha ka ng tuyot. Alam mo, ikaw din kailangan din madiligan. Kailangan madiligan niyang utak mo dahil puro hangin ang laman. Eh, at least ako, I'm still sexy. Eh, ikaw, napag-iwan na, mukha pang losya. Because that's all you have. And let me remind you, ha? Beauty fades. Dumb is forever. Kaya good luck na lang sa'yo kung magustuhan ka pa ni Jeff after 10 years. And who are you calling dumb? Humarap ka sa salamin. Nandun ang sagot. Well, at least hindi ako kagaya mo. No wonder mag-isa ka yan sa mukha. Kasi feeling mo, ikaw yung magaling, ikaw yung matalino. Kaya nga napagod sa'yo si Jeffrey eh, dahil bida-bida ka na, krung-krung ka pa. Krung-krung ka na, ha? Krung-krung. Aray ko, krung-krung? Sino tinatawag mong krung-krung, ha? Ulitin mo yung sinabi mo! Let me go, Maggie. Ulitin mo! Nasasaktan ako, Maggie. Wala akong pakialam kung nasasaktan ka. Ulitin mo yung sinabi mo! Maggie, nasasaktan.
Maggie! I'm warning you. Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa'yo. Crazy! Baliw! Visit talaga yung maging yun eh. Baka magkasugat pa yung braso ko. Asan ka na ba? Bilisan mo na nga. Napubuhay na kasi ako dito. Sige. Excuse me. Yes, ma'am. Is it possible kaya to have a copy of your CCTV? Bakit po, ma'am? May paggagamitan lang. Pasensya na po, ma'am. Kailangan ko pong ipaalam sa owner eh. Kailangan ko kasi talaga. Sige na, kuya. Mga to. Gosh. Oh, where have you been? Nakapag-meet lang ako sa mga friends ko. Bakit di ka man lang tumawag sa akin? Kanina pa ako natawag sa'yo. Hindi mo naman sinasagot. Sorry. Kung na-check agad yung phone ko eh. Teka nga muna. Ba't ka ba nagagalit? Hindi ka nga nagpapaalam sa akin pag nagpupunta ka kay Maggie. So bakit ako mapapaalam sa'yo, no? Okay. Ako sabihin nagtatampo ka pa rin dahil doon. Mahal, huwag ka na magtampo. Huwag ka na magtampo. Alam mo naman, hindi ka matitis. Teka lang pala, papuntahin mo kaya si Ninong Ernest? Bakit? May surprise ako para sa inyong dalawa. Really? Alam mo naman yung buhay ko, right? Iniwan ako ng magulang ko. And then Maggie left me. Eh kung iwan ako ni Eunice, what's gonna happen to me? I want a mini-me, kahit isa lang. Ikaw, ilan ba gusto mo? Sino nagsabi sa'yo na gusto ko magka-baby? Good luck sa hearing, ah. I know you will need it. Hindi naman kailangan ng good luck mo. Malasin pa kami. That was a CCTV footage of a restaurant in Mandaluyong City last September 22. And it clearly shows an altercation between two women. Are you one of those two women, Mrs. Guevara? Yes.